Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan natin ngayon, fake news na naman po uli. Etong si Harry Roque, wala hong kadala-dala sa pagbato ng mga maling impormasyon sa mga Pilipino at pananakot. Nalala ko nung panahon ni Apo Lakay, di ba, merong martial law noon. Panahon ni Duterte, meron ding martial law. Pero ang martial law po, nung panahon ni Daddy Diggs, nako, ipinipitch namin na isang magandang bahagi, magandang yugto ng administrasyon ni Daddy Diggs. At ngayon, hindi po siya nakakuha ng pwesto kay PBBM, balik, nag-recycle ang issue, balik martial law naman siya. Oh. At ito ho matindi. Gaano katagal ang martial law? Tanungin ko lang po kayo, ilang taon po si Apo Lakay sa pwesto? 22 years, tama po ba? Tama ba? 22 years? From 1965 up to 1986, right? Pero, ito naman po ang fake news ni Attorney Harry Roque. Mantakin ninyo ha. Kung Mantakin ninyo ha. 20 years yan na Mars, 20 years yan. Grabe, 20 years yan. Kung 20 years yan na martial law, 20 years daw po ang martial law. Paano nangyari na 20 years ang martial law? Baka idinagdag niya yung martial law ni dating Pangulong Duterte. Naka 21 years si Apo Lakay. Diba? Pero sabi ni Harry Roque, Sumantakin ninyo ha. Kung 20 years yan na martial law, 20 years naging mayor si Erap Estrada ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Yan ang katotohanan. 1972 to 1981 lang po inimpose at nanatili ang martial law. 1981, 9 na taon lang po nagkaroon ng martial law. Hindi po 20 years. Diba? So, paano naging 20 years? Simple lang. Kaya ho naging 20 years ang martial law, pilit niyang pinalilitaw na nung pag-upo pa lamang ni Apo Lakay, nag-martial law ka agad. Ang labo ni Harry Roque. Isa rin ito na kapag ito ang naging senador, alam nyo na. Parang gaya lang din ni Bato de la Rosa. Kahit na fake news, kahit na hearsay, hindi tatayo sa korte, papatulan nila. Diba? Misleading na misleading dito. Bakit kailangan niya? Bakit kailangan niyang i-mislead ang mga Pilipino? Para lang magbato ng takot na naman. Kasi pilit na namang sinasabi nila, na dating sinasabi nila maganda ang martial law. Diba? At ngayon, pinalilitaw na naman nila, bigla na naman po siya nagta-transform yata sa pagiging human rights advocate, human rights lawyer. Grabe, di ba? Pagka Digonians, ganun. Sabi nga ni Go Philippines kapag ka nadidikit kidigong, nagkakaganito. Nagiging fake news peddler. Sus Mariosep. Ngayon, binabanatan niya kasi rito ay si Jinggoy Estrada. Diba? Si Erap. Yan, 20 years daw. Sus Mariosep. Kasi nga nagagalit sila dahil dinurog-durog nito ni Jinggoy si Morales. Yan. Diba? Lugaw kasi utak niya, abogado siya pero nagpapakabobo. Kaya nga sabi ni Jen, mas malala pa sila sa mga kakamping. Diba? Totoo. Tingnan nyo yung mga kakamping ha. Ito ho mga kakamping. Ito ho yung mga literal na mga dilawan dati. Ito yung mga literal na dilawan. Diba? Na inaaway ng mga yellow Digonians. Tama? Dilawan naman po kasi si dating Pangulong Duterte. Partido ni Cory Aquino, partido niya rin.
appointing officer niya, si Cory Aquino noong 1987, ganun din siya. Diba? Si Ninoy Aquino bumuo ng laban, 1978. Early 80s, 1980 yata yun, etong si Aquilino Pimentel Sr., ang tatay ni Senator Coco Pimentel. Binuo ang PDP, yung padapa. Tapos 1983, nagsanib itong dalawa, nagsanib puwersa, kaya ho nabuo ang partido nila na PDP Laban. Hindi ho ba, Kapdong? Oh, shout out sa'yo, magandang good morning night. Kaya lang, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, he coined the term dilawan. Bakit? Para po mailayo ang sarili niya, maiwasan na makalkal at pag-usapan, i-reveal at pag-usapan na sila pala ay dilawan. Kaya dinurog niya yung sarili niyang kampo. 'Di ba? So, tawag namin dito noon sa mga kakamping ngayon, mga dilawan. And then later on, nung campaign period, they changed their color into kakampink. Tama rin naman po kasi. Dahil noon nabuko na nga rin po ng inyong abang lingkod, naalala ko, sabi ko, kailangan malaman ng mga Pilipino to. Si dating Pangulong Duterte, anti-dilawan, siya naman ay dilawan din. O ngayon, ginagawa rin naman nila yung gawain ng dilawan eh. Hindi ba't anong ginagawa nila? Pupunta sila sa abroad, magmamaisog-maisog magmumurali rin sila ron. Pati sa Japan, may murali schedule din sila. 'Di ba? Alam niyo ho yung style ng ganyan, paninira international, yan po ay ginawa noon ni Ninoy Aquino. Na pagkatapos na iligtas nito ni Imelda at sa pagpayag na rin ni Apo Lakay na ang kanyang kaibigan na si Ninoy Aquino ay mabuhay pa ng mahabang panahon sa kabila ng meron pong order ng court martial na mamatay siya via tiro de muerte, firing squad. Iniligtas pa siya, 'di ba? At nakapagpa-bypass surgery pa sa Amerika. Pero ano nangyari pagdating doon? Sabi nga ng tatay ko nako, pagdating doon ni Ninoy, kung saan-saang bansa sa Europa, sa Amerika, sa ilang estado diyan, puro paninira, timakoy ang ginagawa. Now, ganun din po gawain ngayon nitong mga Digonians. 'Di ba? Takutin din tayo sa martial law. At eto na, matindi. Pati yung duration nito. Again, bakit ako naniniwalang hindi po ito pagkakamali? This is not a slip of tongue. My goodness. Ilang segundo po ito, mga kapatid. Itong kanyang sinasabi rito. Wala man lamang siya, ay sorry, nagkamali ako ng petsa. Nagkamali ako ng duration. 9 years lang ang martial law. Grabe no. Kung 9 years lang po ang martial law, matindi to. Ilang taon naman ang fake news sa kanya doon. Binuo na yung 21 years lang si Apo Lakay, ibig sabihin 1 year lang nag-martial law na. Diba? Maliwanag na fake news at pananakot sa mga Pilipino na masama ang martial law. Bakit? Kailangan maging masama uli ang imahe ng martial law. Baka nakalimutan ni Harry Roque. Kapag nag-impose ng martial law si PBBM, wala ho itong ipagkakaiba sa martial law nila noong panahon ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Walang pinagkaiba. Kasi po ang martial law ay governed ng saligang batas. At ang saligang batas na yan, ito pong constitution natin ng 1987. Yung kinatuwa natin ng martial law dating Pangulong Duterte, magiging ganung klaseng martial law lang din sa panahon ni PBBM. Kaya po ganyang ginagawa niya para hindi po sila madali ng martial law pag nagkaroon. 'Di ba? Pangingilagan sila at patuloy na mamamayagpag sa pag-fake news. Yun ang ano diyan. Kagaya niya pupunta pa ng Hong Kong sa July 1 si Digong. 'Di ba? Magmamaisog rally roon.
Bi-brainwash itong mga kasambahay ng mga kababayan natin doon, mga OFWs. 'Di ba? Ganun kasama. Under the guise of transparency, protect, di mo nga malaman kung anong poprotektahan eh. Protect the flag, protect the Constitution, kung ano nang protect eh. Di ba? Kay Fernando, kahit kanin nila, kainin nila ang sarili nilang suka, wala na silang pride. Pride na iniisip basta busog ang bulsa nila. Halata ang pake ng hearing ni Bato ay sirain sa BBM. Yeah. I agree. Diba? Ano. Martial law sa Marawi, di sila apektado? Hindi daw. Masaya yun. Yan. Di po ba pwedeng madisbaryan si Harry Mau? Pwede naman po. Pwede naman yan, Jen. Ang problema lang, sabi ko nga, bakit ito pong Supreme Court natin ay patuloy na nananahimik sa ganitong gawain ni Harry Roque? Dapat nga, yan ay yung ano na yan, pinaparusahan na nila yan. Di ba? Binabawi na nila ang kanyang lisensya o sinususpindi man lang nila sapagkat ang officer of the court na katulad ni Harry Roque ay hindi po masasabi na na hindi po inaasahan na maglalabas ng mga mali-maling balita. 'Di ba? Okay na siguro yung maling pahayag eh. Pero kung yung mali-mali talagang sadyado ang pagbabalita, nako. Kasi yung nagkamali ka, slip of tongue or misjudgment mo sa info na nakarating sa'yo, pero kung paulit-ulit na lamang, iba nang ibig sabihin nito. This is already brainwashing. Di ba? Sino ba mabe-benefit dito? Sila lang din naman eh. Pag na-brainwash nila mga tao, natakot, kaya sinasabi natin, kung mag-martial law tayo ngayon, kung safe ang martial law noon ni PBBM, ni dating Pangulong Duterte, ganun din po magiging safe at pabor sa taong bayan ang martial law under PBBM administration, which is dapat naman talagang i-impose nga. Di ba? Pati ang death penalty. Di ba? Oh my God, Harry Roque. Kapag ka Digonians talaga. Ayoko na silang tawaging DBS or DDS sapagkat ang pangalan pong DDS o yung acronym na yan or abbreviation whatever, ang tunay po talagang ibig sabihin niyan ay Davao Death Squad. Naging Duterte diehard supporter lang yan nang angkinin nila ang mga loyalista na naniwala sa kanya, gumalang sa kanya, at sumuporta sa kanya ng todo-todo. Diba? Para hindi maging pangit ang imahe, so ginawa nila po na Duterte diehard supporter. Pero wala naman po talaga nun na Duterte diehard supporter siya. Siguro 5 piraso. Sa unang-una na dyan, si Bongo. Diba? Tsaka yung mga julalay niya. Mayor lang siya nun eh. Tapos ngayon, feeling nila napakarami nila. My God. Pakinggan nyo ulit sinabi ni Harry Roque. Samantakin ninyo ha. Kung 20 years yan na Marcelo, 20 years naging mayor si Erap Estrada. Diba? 20 years Marcelo. Ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Titira niya KBL Siguro tatakot ito baka biglang ang KBL party lumaban uli at mayroong mga kandidato. My goodness, Harry Roque. Very very disappointing. Bilang isang dating human rights lawyer, human rights advocate, ngayon po protector ng human rights violator. Diba? Tapos, fake news peddler, kailan pa nangyari? 20 years. Ang 9 na taon na martial law. Noong time ni Apo Lakay. Diba? Ay nako, Harry.